Mga kapatid, usapang gulong. Gulong ng palad. Ngayon, Chip, meron tayong mga sample ng gulong dito. Merong maliit, merong malaki, at merong sumunod sa laki. Pag-usapan natin, ikwento mo nga sa kanila, makikita ba dito yung edad ng gulong? Oo, meron niyang expiration date, tsaka meron siyang kung kailan manufacture. Kung kailan manufacture. Itong bagong gulong na to, na ikakabit dito sa crosswind na yan, ang tawag dito is RT, yung rugged terrain. Rugged, nasa kalagitnaan to nung... medyo maporma siya. No? Oo, nasa kalagitnaan siya, Chip, nung all-terrain, nung 80, at saka nung empty. Yung mud terrain yung empty. Saka ito namang isa all terrain. Nandun siya sa gitna. Oo, kaya kung makikita mo, pati dito meron siya. So yan, hindi naman namin ipaliliwanag tungkol sa gulong na to. Ang ipaliliwanag dito ni Chip, paano ba mamalalaman na kapag bumili ka ng gulong, yung gulong mo, hindi pa expired. Hindi pa expired o kaya hindi pa yung malapit ng ma-expired. Di ba? Chip, meron dito nakalagay 24-23. Ano ibig sabihin ng 24-23? Ano yun? 24 weeks? 24 weeks? Before or after the production? Yan yung production date. Production date? Production date. Yung araw na pinroduce siya. 23. Ito lang, 23 lang yan. Year 2023. Ang January natin, merong 4 na linggo. Ano ilan? Ilan siya? 24 weeks. 24 weeks of 2023. Yung 24 divide mo na lang sa 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 6. 7 yan eh. 6 to 6. 4, 8, 12, 16, 20. Kasi every month is 4 weeks. O de 4, 8, 12, 16, 20, 24. O de 6. Ano yung month na tumapat sa 6? 6, June. June 2023, yung production date nito. Yan. Yun ang production date niya. Paano, June 2023. Paano kung may mabili kang ang nakalagay 18? Noong pang 2018 ginawa yun. 2018 pero bago, nakabalot. Hindi lang nabili, old stock. Old stock yun. Ngayon mo lang mabibili ng 2023. Anong epekto nun? Wala na, gapok na yun eh. Kasi mismong manufacturer naman na nagsasabi eh. Kung maaari, 5 to maximum 6 months, palit ka na ng gulong. 6 years? 6 years. 6 years. Bago ka magpalit ng gulong. Ang nagsabi nun, yung manufacturer. Lahat sila. Ngayon, yung outlet, nagtitinda ng 4 years old. Outlet yan? Outlet yun. Siyempre, hindi naman yung papayag yung mismong production eh. Di magagamit mo na lang yun, 2 taon. 2 taon na lang? Dahil... Hindi, ang mangyayari nun, hindi mo alam. Bago yun. So, expired na yun, ginagamit mo pa. Tapos, tatakbo ka pang matulin, magkakarga ka pa ng mabigat. Yari ka na. Delikado. Pwede nang sumabog. Kasi talagang may expiration yung material eh. Meron. Diba? Maaari sigurong dahil sa hindi mo naman nagamit nga, dahil bago, maaaring siguro tumagal pa siya ng mga 8 years. Kaya lang, pag talagang nag-expire yung material niya, yun ang expiration date na ginawa ng manufacturer. Tapos, mababasa naman dyan, kung matyaga kayong magbasa, andiyan din kung ilang kilogram ang kaya mong... Hindi, papakita natin yun. Natin yung chip. Ito, sige, doon na ako magtatanong. Chip may nakalagay dito, 31 by 10.5 R15. So, ano yung 31? Yung 31... In inches na yun, no? In inches. So, in inches, 31. Ito yung pinaka-outer diameter ng gulong. Outside diameter. Yun, outside diameter. Ngayon, yung 10.5... Yung lapad niya. Yun yung lapad. Ayan, yun yung lapad. Okay, 10.5 yung lapad. Ngayon, yung R, ano yung R? Radial. Yung iba, ano ba't yung iba sabi rim? Hindi rim yun, radial yun. Radial ang meaning nun. Ano ba yung radial? Yung ano niya, yung supply niya, kung paano siya kinabit,
Yung design nung ano, yung design nung mga ply sa loob, oo. Kalimitan yung padiretso lang. Bihira naman yung bihira naman yung ay ganoon yung bias. Bias, bihira. Ganun. So ito radial talaga. Radial talaga. Yan yung mga usual na ginagamit. Ay, halos lahat. Ng mga passenger car. Bihira nga ako makakita ng hindi radial. Light trucks. Kaya ang alam ng marami, ang ibig sabihin ng rim. Rim. Kasi karuktong nun, yung sukat ng rim. Yung sukat ng rim. Ito yung sukat ng rim. 15. Ayan susukatin natin. 16 yan. 15 to 15. Ayan. Ito kasi yun. Ayan. 15. So ito kasi, itong laki ng gulong na to, lahat ito in inches na. Lahat ito in inches. Ito namang isa, ito yung naka-millimeter. Paano ngayon yung millimeter? Ito nakalagay dito, chip. Ano to? 23570 R15. 23570 R15. Radial 15 din, no? Yung pinaka 235 niya, yung lapad. 235 mm. 235 niya, oo. Kaya pag tinignan mo yung yung iyong metro, nakatapat yan dito sa 20 plus eh. Kasi ito yung millimeter eh. Merong millimeter to eh. Oo. Kaso Chip, yung taas niya, yun yung 70, hindi po yung 70 mm at hindi rin yun 70 inches. 70% yun nung 235, nung lapad. Halimbawa, ito yung lapad niya, 235. Ito, halimbawa, ito yung ganyang kalapad. Ito yung lapad niya, 235. Yung 70, yung 70% niya dito. Yun. Kaya ang gagawin nyo lang naman, 235 times 0.70. Makukuha nyo ngayon yung kanyang, yung kanyang lapad. Lumalabas yun, 6.47. Kaya ito, pag sinukat mo, around 6.47. Hanggang doon, ayun, 6.47. Yung inches niya kapag sinukat nyo, 75, 235, 80. Yun yung inches, hindi po. Or yun yung millimeter. Yun yung 70% nung kanyang lapad. Lapad niya. Nakalagay dito, 109. Ano yung 109? 109. Merong parang table na pagbabasahan mo kung ganong kabigat yung kaya mong ikarga yung dyan. Load. Yung so load. ito yung load index. Meron siyang index kaso wag mo meron naman diyan nakasulat na rin. Yung load index nito, yung 109 is 2,270 pounds. Yun yung pwedeng i-load dito sa gulong na to. Pwede niya ikarga. So yung 109, yan yung load index. Yung Q, ano yun? Yun yung speed. Maximum speed. Yun ang speed na pwede mong gamitin dyan sa gulong na yan. Yung maximum speed ng Q according dun sa table, lahat to ito yung general na table lahat ng gulong. Yung Q is 160 kph. Kilometers per hour. Per hour. Kasi pwede mong patakbuhin ng 200 kilometers per hour. Marami na sigurong magiging error kasi sinusubukan kaya lang, hindi ka na safe. Hindi ka na safe. Kung susundin mo siya hanggang dun lang, kumare, huwag kang umabot ibig sabihin na yung mga malalaking SUV, yung mga Land Cruiser, Patrol, ganito kalalaki gulong. Minsan talagang tumatakbo sila ng ganun. Over na yun. Over na siya doon sa maximum nito. Maximum ng speed na kailangan ng gulong. Pwede sila maaksidente. Pwede. So kailangan pala talaga titignan nila yun. Yung speed. Hanggang anong speed lang sila dapat. Kaya naman yun, kaya lang huwag ka na mag-overspeeding, tsaka kung sakaling expired na yung gulong mo, delikado. Kaya lang po namin in-example yon mga kapatid. Minsan, may sasakyan kayo, hindi nyo alam, minsan magtatanong pa ay, baka sobra na yan, baka puno na yan. Mabigat na yan. Di ba? Ngayon, nakasulat naman lahat dito Nakasulat lang dyan kung ilang kilogram. Kung ilang kilogram, kung ilang ply. Ito, tulad nito, 8 plies to. Malaki. Maraming ply. Yung ply, ano ba yung mga ply? Yun yung mga... Yung thread niya. Yung thread niya, steel belt, merong, ano ba to? Polyester. Tapos steel. Tapos nylon. Merong nylon. Di ba? Yun yung ply niya. Sabi mo kasi nung nakaraan, pag bumili ka pala ng gulong, may problema kagad. Wala daw perfectong gulong. Walang perfect na gulong. Okay, ngayon, ito na yung senaryo. Kaya tinanong natin yun,
Yun nga, binili mo yung bago, tama yung production date, nabili mo yung bago, may problema na kagad yun eh. Meron diyang portion na matigas, meron portion na malambot, may mga ano. Pero yun, may quality silang sinusukat na kung okay na yun o hindi pa. Pagka lumakpas doon, reject. Reject yun, oo. Kulang o lakpas nung sa hinihingi nilang sukat o timbang o ano man yung kanila, reject yun. Yung reject na yun, dapat tapon na yun. Wala na, wag dapat gamitin yun. Pero yung kasi chip, gulong pa kasi yun. Buo na yun, gulong na yun. Wala pang tire, wala pang wheels wala yun. Pang rim, wala pang wheels, wala pang mags. Hindi mo naman siya matetes hanggat di nakakabit dito eh. Pero meron sila siyempre. Meron sila. Bakit sila sumasablay? Yun. Bakit sumasablay? Yun yung tatanong natin kay Chip. Sablay talaga, meron hindi nga perfect. Walang perfect. Okay, Chip, eto galing ka sa kasa. Galing ka sa may production line diyan sa Chrysler. Pag binubuo na yung isang unit, nanguhula lang ba yung hapon o yung taga-kasa kung ano yung gulong na ilalagay? Hindi, talagang naggumagawa sila ng ini-engineer nila kung ano dapat, magandang gulong. Pinag-aaralan nila? Pinag-aaralan, tapos ipapagawa nila. Yung para doon sa sasakyan na yun? Para sa sasakyan nila. Hindi naman sila gumagawang gulong. May kasi pinagagawa nila, papasadya nila. Ganitong gulong gusto ko, ganitong gulong kailangan ko. Igagawa naman sila ng manufacturer ng gulong. Meron naman talagang halimbawa itong si Toyota Vios lumabas. Yung gulong naman na nakakabit sa kanya, available na sa market yun eh. So pinipili na lang nila kung ano yung available na magmamatch doon sa kanilang design. Tapos tinetesting nila yon. Dapat talaga walang error. Siyempre. So ibig sabihin, hanggat maaari walang error. So ibig sabihin yung gulong na nilagay nila na yon ay perfect yon doon sa Vios. Doon sa kanilang design. Di ba? Okay. Paano kung kinati ka ng konti? Gusto mong gumanda yung itsura ni Vios? Parang napapangitan ka. Palit ka ng mas mataba. Mas mataba. Kasi yung payat pangit. Parang wala sa forma ngayon, ikaw na mag-i-engineer nun. Hindi na yun in-engineer ng Toyota. Siyempre, may magbabago talaga. May magbabago. May magbabago sa ride, may magbabago sa handling. Kaya nga, wala talagang perfect na... Hindi mape-perfect ngayon. Di ba? Ang mangyayari nun, babase ka na lang sa... kung ano sabihin nung dealer, nung nagtitinda ng gulong. Hindi yung gumagawa, yung nagtitinda ng gulong. Yung INT. Paano kung halimbawa, naka-high-end ka ng gulong, tapos yung bumili ka, yung mura lang. Ano ba, Chip? Ano sa tingin mo? Meron bang kagad yun? Meron bang epekto kagad yun? Siguro sa timpla lang ng ng goma? Ng goma, sa pagkaka-manufacture. Yung lapad. Meron talaga. Magkakaroon. Minsan, hindi naman eksakto yung lapad So magkakaroon talaga ng problema. Magkakaroon ng diferensya. Chip, dati ito yung Vios mo. Ang sarap i-drive, ang sarap i-maniobra. Nagpalit ka ngayon ng mas malapad. Saka, gusto mo kasi, yung kasing mga high-performance tire, di ba? Ikaw, naka-ano ka niya sa Saudi. Yung mga high-performance tire, malalapad at masyadong makapit sa kalsada. Nagbabago yung... medyo titigas ang manubela. Maninibago ka, medyo mabigat ang manubela. Kaya minsan yung iba, Chip, nakabili ng second hand, yung nakakabit na gulong high-performance tire, ang dami-dami pinapacheck up sa atin. Hindi niya alam ang may problema ay yung gulong niya. Yung gulong. Palapad yung gulong, mas mabigat sa manubela yon. Mas payat, siyempre mas magaang, pati manibela mo magaang. Ngayon, ganito, meron minsan nagamit namin, experience, yung gulong na surplus. Yung galing Japan, siyempre, design sa yelo yun, ginamit namin sa taxi, kasi nagtitipid Wala, sandali lang napudpud. Gulong ng pang ano yun? Nang ginamit sa taxi. Anong surplus yun? Surplus galing Japan. Galing Japan. Sa yung galing Japan, yun yung gamit nila sa malalamig. Tuwa pa kami, ang kapal ang ganda nung ikabit sa taxi, sandali lang, ubus agad. So ibig sabihin... Hindi talaga siya mamatch sa mainit na mainit. So kung yung pang malamig, hindi talaga match sa pang mainit. Hindi talaga. Ngayon, kaya lang naman namin ulit tinatanong yun, dito sa Pilipinas, dito sa atin, pupunta ka dyan sa surplusan,
Pupunta ka sa Banawe, pupunta ka dyan sa kasi maraming tindang surplus eh. No? Oo, bibili ka ng surplus na gulong. Inuna na namin yung edad ng gulong. So pagka wala sa tamang edad at 5 taon na, wag yun ang bilhin. Bibili ka ng surplus. Bibili kang surplus. Makita mo na kung expired na yung binibili mo. Gamit pa sa malamig. Gaginamit pa sa pang-yelo pa. Pang-yelo pa. Di ba? Kaya mabilis yun napupudpud, mabilis na uubos. Kasi nga, mainit pa, tapos hindi design dito, tapos expired pa. Kaya nga sabi nila mga kapatid, sabi nila, mas maganda daw bumili ng gulong kung ang gulong mo gawa ng Indonesia, Malaysia. Di ba? Ang Indonesia kasi meron silang maganda yung kanilang goma. Oo. Noon tayo maganda. Ewan ko ngayon ba't nagkaloko. Hindi kasi halos wala na kasi yung Goodyear dito. Wala nang plantation Wala na Hindi, meron pa sa Mindanao, marami pa. Meron pang plantation. Meron pa. Ngayon, tayo yung nag-export ng rubber sa ibang bansa. Pero yung yung Bridgestone nga doon, nakita ko, made in Indonesia. Bridgestone, made in Indonesia. So doon na ginagawa yung Bridgestone tires. Bakit nga po? Kasi nga po, ang klima sa Indonesia, ang klima sa Pilipinas, halos parehas. Parehas lang. Di ba? Kung bibili ka ng Bridgestone, bibili ka ng BF Goodrich, ano pa ba? Yung mga magaganda. Dunlop, pili mo, baka gawang Indonesia, bili mo na. Kasi parehas nga yung klima doon. Ngayon, paano mo iingatan yung mga gulong? Para hindi ka agad maubos. Pag-ingatan mo, huwag mong pa-iskidin. Huwag pa? Huwag mong pa-iskidin yung biglang preno, biglang arangkada. Ubus talaga. Saka may kanya-kanyang gulong para doon. Kasi kung sporty ang gusto mo, may gulong na pang sports. Kung ang gulong mo ay pang touring, tulad na ilalagay mo sa mga van, sa mga ganyan, sa kotse. Pang touring, pang malalayuan. Pero yung atras, yung bigla ang preno, tapos yung kung makaliko ka, tapos lumiliko ka nang hindi naman umaabante, tama ba yun? Oo. Liko mong ganun, hindi umaabante. Yung nakaitigil, nililiko mo. Talagang umaano yun, naglalaban pa pati power steering mo. Di ba? Tapos pag umandar ka, mga ilang panahon na ginawa mo yun, pag umandar ka, nagwiwigil na kasi... Oblong na napupudpud yung isang ganito lang Di ba? Yun nga yun Tapos matigas pa yung hangin mo. Kasi pag matigas, ang tendency, yung gulong nakaganon pero pag tama yung hangin mo, halos flat yan Pag lumapat yan sa kalsada, sa pavement, flat yan So, yun, hindi talaga pwede yun. Tsaka yung pumaparada ka sa mga bangketa. Kunwari, yung kalahati ng gulong mo nakasampa sa bangketa, yung kalahati hindi nakasampa. Okay lang yun kung mga ilang minuto lang o ilang ano lang. Ilang oras lang. Umabot ng 1 linggo ka ng ando doon. Araw-araw, doon ka nagpa-park sa ganun. Laging, wala, mauoblong talaga. Ma-deform. Yung gulong. Yung gulong. Tsaka kung hindi daw tama chip yung hangin. Halimbawa, ma-deform din. Kasi minsan pumapasok yung loob, yung gitna, yung gilid lang ang tumatama. Pagka malambot, ang sumasayad gilid, yung gitna, pumapasok sa loob yung gitna. Chip, merong yung kanina, yung sinabi ko na pagbili mo pa lang ng gulong, may problema na. Naniniwala ka ba doon na pagbili mo pa lang ng gulong, pag hindi nila binalance, nanginginig? Hindi, kailangan, balance mo na kagad. Kung saan ka bumili, may balancer naman lagi sila Kaya libre yata yung iba pag doon ka bumili. Ako yung kinukuhanan ko sa Blooming Treat, libre. Basta bumili ko ng gulong, libre balancing. Libre kabit, libre balancing. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi. Kailangan mo, kasi ganito. Bumili ka, may problema. Binalancing nila. Yung mga tinggang ikinakabit sa rim, dumami. Ay, palpak yun. Kasi yung gulong, may markings naman yan may kulay. May dilaw. May dilaw na dot, may pula. Itatapat mo yun sa pito. So yun yung tamang location o salpak ng gulong sa rim, sa mags. Ngayon, pag balance mo, ang dami na nung Dami na ng tingga. Huwag mo nang kunin. Explain mo nga yun. Paano ba nilalagay yung tingga? Paano ba nila nasabi na dito ka maglalagay? Laki ng bilog na yun. Hindi, may balancing sila, na wheel, na aparato. Doon makikita mo, digital naman yun Makikita mo kung saan ka, kung anong maglalagay. Tsaka nakalabas na rin kung ilang timbang nung ilalagay mong Nung tingga. Yung tingga.
Iaano mo lang naman yun, meron tapatan yun. Pag doon siya tumapat, dito ka maglagay ng tingga. Ando doon na nakalagay, nakaano na yun, balancer. Kasi ngayon, ang pagkakaintindi ko doon, halimbawa, paiikutin nila yung gulong, no? Hindi nga perfect eh. Halimbawa, ito, pinapaikot nilang ganun. Hindi perfect, pwedeng medyo may mas makapal dito, dito hindi. So every time na gumaganon yun, nasa-sense yun ng balancer, kung nasaan yung may mas makapal at hindi. Sense niya yun. Oo. Kaya kung halimbawa, nandito yung mabigat. Mabigat yan. Mabigat, dito siya maglalagay ngayon. Dadagdagan niya naman ng bigat dito. Di ba? Kaya paikutin ulit yun. Okay, pag wala nang makita yung makina na meron pang porsyon na hindi pantay, edi okay na yun. Okay na yun. Paano nga kung napuno yung, meron ako nakikita, meron ng tingga sa labas, may tingga pa sa loob, ganun. Bago yung gulong. Ang sinisisi minsan, ang may problema daw yung mags. Meron, papalusot na lang ako. Yung diferensya sa'yo eh. Oo, pinuno ngayon ng tingga. Ano may papayo mo sa mga subscribers natin, sa mga kapatid natin? Pagka ganun, kasi bago yun binibili niya. Pagka ganun, ano may papayo? Papalitan mo, balance mo ulit, tingnan mo kung ano maging resulta. Pag sa dalawang balancing, magkaibang gulong at doon pa rin mabigat, mag-wheels mo nga medyo may problema yung mag-wheels. Oo. Totoo yun. Ganun. Kung halimbawa ayaw papalitan, hindi, ka-rights mo yun no? Yun yung ganun ng problema. Paano kung ang problema naman yung ganun? Ayun nga, yung may mataas, may mababa. Yung dynamic balancing, yung dynamic. Meron din kuha rin yun. Pero may pagkakataon, hindi doon nakukuha yung ganun Hindi kasi, yung mabigat, binabalance niya Yung static, yun yung una natin pinag-usapan, static balancing. Ngayon, sumunod naman yung dynamic balancing. Yung up and down. Yung up and down. Tapos meron pa rin yung road force Yung pag umikot sa chip, di ba, umikot. Kasi ang chip, totoo ba yun na kapag bumibilis ka na, yung gulong mo parang may umaangat yan sa Parang gusto nang dumulas niyan pag talagang sobrang bilis mo na. Gumagaan ka na. Gumagaan ka na. Ngayon, ang tendency kasi, kapag mabagal ka pa, hindi mo ma-experience yung uneven niya, yung wiggle niya, or yun nga, yung hindi ka, ano tawag ba doon? Wiggle. Hindi siya balanse. Hindi siya balanse kasi mabagal ka pa. Pero habang bumibilis siya, doon mo nararamdaman yung nagra-rattle na nagra-rattle hanggang manibela kasi nga bumibilis na. Minsan pagdating sa 80, sa 90, iba nga 60 pa lang Ngayon yung isang klase na binabalance, gumaganong-ganon yung gulong. Yung gulong kasi nga merong mabigat, merong maano na hindi na kaya ng static balancing. Ngayon bihira yung nagbabalance na ganon, chip. Bihirang-bihira yun. Kaya kung halimbawa mga kapatid, nakabili kayo ng ganon, at hindi makuha ng balancing, hanggat pasok pa sa warranty, ano dapat gawin? Road test mo na. Tignan mo na kung ganong katulin kaya niyan. Magkape ka sa Baguio. Pagka hindi pa rin makuha ng balancing, kung saan, balik mo na yung goma. Yun nga Kasi, siyempre, bago sa sakyan mo. Papalitan mo na yung goma. Papalitan mo na yung goma. Minsan, baka isisisi nila dun sa pang-ilalim. Adi, pagawa na rin sa kanila. Pagawa mo na rin palitan mo lang. Pag ganun pa rin, talagang dapat magpalit ng goma. Yung isang sasakyan ko dyan, binili ko yung bagong gulong. Hindi ako nagpa-balance Ginamit ko kinabit lang. Wala naman akong problema. Ibig sabihin, yung nabili kong gulong, maayos. Okay. Pababalance ko pa ba yun? Ikaw, pwedeng hindi. Pwedeng pabalance. Hindi di ba? Sayang yung pera mo Okay na yun. Ang problema, paano mo nga malalaman kung may problema yung gulong mo? Pabalance mo. Wala palang lusot. Kung medyo nagdududa ka, pabalance mo. Wala palang lusot, no? Inilista ko yung mga na-experience namin Merong magpapagawa dito, ang problema niya, bumili siya ng gulong, kapag ka mabilis na pumupunta sa kaliwa. Okay naman lahat, na-check na namin, mga pang-ilalim, lahat, bago lahat. Ka-align na lahat. Alay na lang, pumunta sa kaliwa. Meron naman pumupunta sa kanan. Yun bang nagpupul? Pwede din ba sa gulong ang problema nun? Pagka talagang wala bago. Ano yung kasi merong gulong na medyo defective. Yung makapal yung isang side o mabigat yung isang side, matigas yung isang... Yung apply, yung isang side medyo magaang. Hindi mo maibalance maayos. Ngayon, ang ano mo na lang doon, i-rotate mo na lang yung gulong hanggang sa makuha mo yung
tamang alignment. Kasi hindi mo i-align yun eh. May kabigat. Pagbili mo, kumakabig ka rito, wala namang pinakailaman sa pangilalim. Dating wala. O dating wala, kumakabig dito. Para malaman mo kung alin doon yung, kung may problema ba yung pangilalim mo o may problema ang gulong mo, anong gagawin mo? Paglipatin mo lang. Ililipat. Kung halimbawa ito nasa kaliwa sa kanan, ililipat mo. Pag pumunta rito, hindi gumamit. Bago yun. Kahit ba bago eh. O, di ba? So, balik, soli. O, di ba? Kung pasok sa warranty, soli. Paano kung wala ng warranty? Hindi, ginamit mo na eh. Hindi, kung halimbawa, luma na. O sige, luma na, pero makapal pa, 3 years pa lang. Ganun na talaga. Nung inilipat mo, dito naman. So, defective to. Defective na yun. Papahinga mo na yan. Papahinga na yan. Yung iba nilalagay sa likod. Kasi hindi masyado epektado yung likod sa manibela. Paano oblong? Ganun dito sa likod. Palit ka rin. Mahihilo ka rin, no? Saka mahihilo ka naman doon. Saka sisirain niya yung alignment din ng layo nung sa likod at sa harap. Sisirain din niya yun. Tapos sisirain din niya yung ibang mga piyesa doon sa ilalim. Pero kung bago, manufacturer's issue yun. Kung bago. Ngayon, yung kunwari, naiwan mo yung sasakyan mong flat, mabot ng ilang araw flat. Huwag mo nang asahang maayos pa yun. Sigurado yun. Magkakaproblema magkakaoblong yun. Magkakaroon ng defect yun. Diba? Meron ako nakikita dyan sa May Ortigas. Yung gulong nila, pinagpapatong-patong nilang ganun. Ang dapat ang gulong kapag bago, nakatayong ganun. Ngayon, ang kalimitan daw na nagkakaroon ng problema dyan sa mga umuoblong na gulong din. Kasi ito, manipis naman to eh. Diba? Maninipis yan eh. Ang ply niyan nandito eh, di ba? Delikado pala yun. Kasi kung pinagpatong-patong mo yung gulong, pwedeng ma-deform siya kung ilang buwan yun, kung isang taon na nasa ilalim yun. So, pwede rin yun. Pwede rin yun. Meron nga, pagbili mo, deform na eh. Deform na. So, paano malalaman ng mga subscribers natin yun kung saan sila bibili ng tamang gulong? Paano nga kung nagpatong-patong ng ganun yun? Hindi, meron naman silang mga suki na mababait naman. Doon na lang sila bumili. Kaya kausapin na lang nila. Yung noisy, yung maingay. Ayun yung ginagamit sa rough road na pag ginamit mo sa plain truck, sa highway. Yung umuhugong, akala mo differential na sira. Yan yung umuhugong. Ito yun, yung sa lalaki ng mga ano nito eh. Paano yung... Pati yung hangin, maano sa kanya. Paano kung katulad naman ito? Hindi na pantay-pantay chip pag inanon mo? Hindi na, may mataas. Pero ito, hindi to all-terrain to. Hindi na talaga siya pantay-pantay. Kalimitan yan, yung shock absorber sira. Pagka nagpe-preno yan, gaganong-ganon. Pag sira yung shock absorber, pag preno mo, lalong mabilisan, makita mo yung gulong mo parang nagdi-dribble. Yan yung result. So, epekto pala ng shock absorber yun. Parang hindi kasama yan sa kinukwento mo dati. Parang bago yan. Pag sira yung shock absorber mo, mapaharap, mapalikod. Gaganon yun eh. Pag nagcha-chopping ganon eh. Kasi ang trabaho ng shock naman wag gumanon di ba? May-maintain niya sa gitna yun. Pero kung sira nga yung shock mo, gumagano. Hataw-hataw yun doon. Kaya yung mo, parang may alon. So makikita rin nila kapag yung gulong nila kitang-kita man kasi pag oblong So yun talagang wear na yun. Wear na yun. Wear na yun, hindi na talaga pwede. Palit na ng gulong. Pag bibili ka ng gulong, saan ka bibili? Sa kaibigan mo. Para pag may problema, walang usapan, palit. Chip, meron ako kasi meron ako nakakasabay Dumating doon, ang ganda-ganda ng kotse. Tapos nagtatanong siya doon sa technician, ano bang magandang gulong para sa akin? Yung technician, wala naman sasakyan. Ano masasabi mo doon? Dapat, yung technician, meron siyang, kasi technician, ano bang technician yun? Hindi, yung taga-kabit ng mga gulong. Halimbawa, sa Servitec o sa kung saan kasi naghihintay lang yun kung ano ikakabit mo, ikakabit nun Hindi, may tinda rin silang gulong doon siya sa sa foreman doon sa may ranggo doon na nagtitinda ng gulong. Doon siya magtanong. Dati, nung nagpalit ako ng gulong, tumingin ako sa forum Doon sa online. Tumingin ako para doon sa... Kasi bawat kotse naman yan, may forum yan Minsan pinag-uusapan din nila yung gulong Kung anong na-experience nila, kung ano yung okay, di ba? Doon nakakaano ka. Tapos, doon makikita mo kung ano yung best talaga na replacement or kung pwede OEM na nga lang ilagay mo
Kung gusto mo, original. Pero kung halimbawa, magpapalit ka ng ibang gulong, pwede ka naman sumali sa forum eh. Oo. Okay ba to? Di ba? Okay ba yan? Maraming nag-ano doon na paano nila naranasan. Oo. Kaya kung bibili ka ng gulong, ito pa po. Kayo ang mag-shopping. Ang daming gulong. Merong gulong na mabibili ka sa online mura. Merong gulong na mabibili ka naman doon sa mismong retailer o distributor. Medyo mahal. Pero may pagkakaiba po yan. Baka Siyempre. itong nasa online, yung production date. Ay, yung Diba? yung reject. Oo. Tsaka ang importante kasi, ito po ang importante, pag bili mo ng gulong, pag may problema, maisosoli mo. Oo. Okay, sa online, makakasoli ka ba? Wala na, nawala na yung tindero. Ay, di ba, bumili ka Suzuki, mali yung gulong na Suzuki. Mali ang gulong. Pasensya ka na lang. At saka kailangan makikita mo mahawakan mo Hindi, gusto ko to. Diba, maimbestigahan mo yung gulong mo So pinaka-the best, sige ikaw, bahala ka, mag-shopping ka. Ang daming tindahan ng gulong, makakausap mo sila, lahat ng brands, pwede mo makausap. Pero, yung mga magagandang brands po, ngayon talagang sumisikat to, itong Radar. Sumisikat to other than yung mga Indonesian na brands. Isa to sa pinakasikat ngayon, pumapantay na dyan sa mga Bridgestone, sa mga Goodyear at sa iba pa, mga Dunlop. Kaya ito po, talagang, hindi ko naman nire-recommend, pero sumisikat, maganda rin yung review niya. Chip, kailan dapat i-rotate ang gulong? Kasi yung sa amin, kung kailan yung medyo nakitang pangit na yung isa, Saka na i-rotate. Saka tayo mag-rotate, Alam ko sa Toyota, dahil may Toyota tayo, nung binili ko yung unit ko, 1 year 5,000 miles Almost 1 year yun. Kasi kung average mo is 10,000 kilometer a year, so parang 5,000 miles yun hindi talaga. Sa 1 year kasi, kita mo na kung may pagbabago yung gulong mo. Bakit kailangan i-rotate? Para pumantay. Ano pang pwedeng gawin para maprotektahan mo yung gulong mo? Yung bang sobrang tigas ng gulong, okay, o yung sobrang lambot? Kasi ganito, ando naman sa gulong yung PSI o kung ilang yung maximum saka yung maximum normal saka yung minimum na capacity ng hangin, i-maintain mo na lang siya sa tigas yung kailangan niya. Kailangan niya. Huwag mong patakbuhin matigas, huwag mo rin patakbuhin malambot. Meron kasing nag-i-issue dyan nung lumabas tong mga unit ng Fortuner, matagtag kasi. So meron pa dyan na yung mga vulcanizing shop, hindi naman, yung malalaki talaga, yung kanilang inilalagay na hangin, ano ba yun? Nitrogen ba? Hindi, meron tawag doon, yung ginagamit namin sa aircon. Alam ko nitrogen Nitrogen yata. Yung nilalagay nila. Kung ano man yun, bahala na po kayo mga kapatid. Yun, nilalagay nila, mas malambot daw kasi yun. Ngayon, hindi pa rin naman nakuha yung lambot. Ang ginagawa nila, binabawasan ngayon nila ng hangin. Para mabawasan yung tagtag. So, wala na yun doon sa normal na. Binago mo na yung design ko. Ayaw, ganyan ko ginawa yan. Binago mo, bala ka sa buhay. Kaya nga, pag lumambot ang gulong, bibigat ang niyan. Ang manibela niyan. Mabigat. Bibigat yan. Gaano ka-importante na maalagaan mo talaga yung gulong mo sa pagdadrive mo? Gaano ka-importante? Kasi buhay mo yan. Buhay ng pasahero, maraming aksidente. Pagka sumabog, lalo na kung na-tempo na matulin ka, pumutok, ay talagang kailangan nagme-maintenance ka rin ng gulong. Pero ang pinaka-importante, Chip, yung unang-una, yung bungad natin. Yung gamit natin, mga pangkaraniwang gamit ng customer natin, yung mga Gaano ka-importante na yun ang uunahin nila pag bibili sila ng gulong? Siyempre, uunahin mo yung anong edad na yun, baka matanda pa sa akin yung gulong na yan So hindi talaga advisable. Sasabog yan. Hindi talaga advisable bumili ng surplus na gulong. Hindi. Hindi advisable, no? Bukod siya, hindi na siya pang Pilipinas, expired pa siya. Kahit makapal, huwag mo na. Meron yung ginuguhitan lang yung inaano lang yung kanal, akala mo bago, akala mo makapal pa. Hindi advisable yun. Mga kapatid, yun muna. Kung may mga tanong pa kayo, nandito kami ni Chip. Maraming salamat po sa inyo. Dumadami na tayo. 23,000 subscribers na po tayo. Last week, 22. Itong linggo na to, 22,000. Tapos, itong linggo rin na to, naging 23,000 subscribers na tayo. So, marami pa po kaming hinahanda sa inyo. Unti-unti lang at iisa-isahin namin. Ito kasi lahat ng binablog namin para sa inyo para hindi kayo mabihado. Para alam nyo kung anong dapat gawin. Lalo na mga bago.
Meron pa nga, yung mga susunod namin, o ulitin namin ni Chip, yung kasama siya, yung kung paano nagpalit ka ng malaking gulong, tapos humina yung sasakyan mo. No. Meron na ako unang vlog nun, pero sasama natin si Chip doon kasi marami pa nakatago ito eh. Hindi pa nilalabas, nasa nasa baul pa ng Kalawan eh. Diba? So ako naman, tanong lang ako ng tanong. Kung mapapansin nyo, tanong ako ng tanong sa kanya kasi gusto kong ikwento niya lahat sa akin para ako naman matuto din. So, mga kapatid, maraming salamat sa inyo sa muli nating pagkikita. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pakipindot na po yan. Maraming salamat po.